Nito lang July 2026 nabalot na matinding pagkabigla ang West Bengal sa India matapos matagpuang wala na ang isang dalagita sa isang lawa. Ayon sa mga otoridad, may mga palatandaang siya ay nakaranas ng SA bago ang kanyang pagkasawi. Mabilis na kumalat ang balita at nagdulot na matinding galit dahil sa naging kakaibang pagtugon ng mga otoridad. Sunod-sunod ang naging pag-aresto na umabot sa 4 na kalalakihan. Hapon ng July 4, 2026 sa Surjapur, Buriapur, West Bengal, India, isang 11 years old na dalagita ang umalis ng kanilang bahay dala ang isang simpleng plano, ang bumili ng regalo para sa kaarawan ng isang kaibigan. Malapit lang mga pamilihan sa kanilang tahanan. Sa tahimik na komunidad ng Surjapur, magkakilala ang karamihan sa mga residente. Kaya inaasahan ng kanyang pamilya na makakauwi siya makalipas lamang ang ilang minuto. Ngunit hindi na siya nakabalik. Pagsapit ng gabi, nagsimulang mag-alala ang kanyang pamilya. Kasama ang mga kapitbahay, hinanap nila siya sa mga kalapit na kalsada at tindahan, umaasang may makakapagsabi kung saan siya huling nakita. Habang lumilipas sa mga oras, mas marami pang residente ang nakiisa sa paghahanap. Humingi din ng tulong ang pamilya sa Baripur Police Station. Ayon sa kamag-anak ng dalagita at mga residente, umaasa silang agad na magsisimula ang paghahanap. Ngunit nabigo sila. Kaya habang lumilipas sa mga oras, nagpasya na rin kumilos ang komunidad, nagtungo ang ilang residente sa mga kalapit na tindahan upang humingi ng kopya ng mga CCTV footage at kusang nakikipagtulungan ang mga may-ari ng mga ito. Pagsapit ng madaling araw, nakalap nila ang halos 10 video mula sa iba't ibang lokasyon. Sa dalawa sa mga ito, nakita umano ang batang babae na naglalakad kasama ang isang lalaking kilala sa lugar. Napansin din ng mga residente ang isang mahalagang detalye. Ang rutang dapat ay ilang minuto lamang ang biyahe ay tila mas matagal kesa sa karaniwan. Dahil dito, lalo nilang sinuri ang bawat kuha ng CCTV upang mabuo ang huling mga galaw ng dalagita. Bago pa man dumating ang mga investigador, ang mismong komunidad ang unang nagsimulang pagsamasamahin ng mga peraso ng impormasyon sa pag-asang matuklasan ang katotohanan. Habang sinusuri ang mga CCTV footage, pinagkumpara ng mga residente ang mga ruta, oras at lokasyong dinaanan ng dalagita. Hindi nagtagal nakilala nila ang lalaking nakita kasama niya sa video. Ito'y si Prabhas Mondal, isang residente ng lugar. Agad nila itong ipinaalam sa pulisya at patuloy na humiling ng agarang aksyon. Ngunit ayon sa mga residente, habang lumilipas ang gabi, pakiramdam nila ay mabagal pa rin ang pagtugon. Dahil dito nakikipagtulungan ang mga miyembro ng lokal na komunidad sa mga civic volunteers at nagtungo sa bahay ni Mondal. Una ay sinabi ng kanyang asawa na wala siya roon, ngunit napansin ng mga residente ang isang pares ng sapatos sa loob ng bahay. Dahil dito nanatili sila sa lugar hanggang sa lumabas si Mondal. Dinala siya sa isang malapit na himpilan ng mga civil volunteers para sa pagtatanong. Ayon sa mga residenteng naroon, kalaunan na inamin niyang siya ang lalaking nakitang kasama ng dalagita sa CCTV. Sinabi rin umano niya ang mga pangalan ng iba pang posibleng sangkot sa insidente. Habang nagpapatuloy ang pagtatanong, patuloy na hinihintay ng mga residente ang pagdating ng mga karagdagang pulis. Dahil hindi pa rin natatagpuan ang dalagita, hiniling nilang dalhin nila si Mondal sa huling lugar kung saan umano niya ito nakita sa pag-asang makahanap ng mahalagang kasagutan. Kasama ang mga civic volunteers at mga residente, pinangunahan umano ni Prabhas ang grupo patungo sa isang masukal na bahagi ng Surjapur. Matapos dumaan sa maputik at matataas na damuhan, itinuro niya ang isang maliit na lawa na halos natatakpan ng makakapal na halamang tubig. Nagsimula magsiyasat ang mga residente sa lugar habang inaalis nila ang mga halamang nakalutang sa tubig. May nakita silang isang plastik na balot na nakasilid sa isang sako. Nang maiahon ito sa pampang, doon nila natuklasan ang nakakalungkot na balita. Ang natagpuan nila ay ang nawawalang dalagita.
Ayon sa ilang residenteng tumulong sa paghahanap, hindi nila inaasahang ganoon ang kanilang matatagpuan. Marami sa kanila ang nagsabing lubos silang nabigla at nahirapang makalimutan ang pangyayaring iyon. Kasunod ng pagkakatuklas, nagsimulang lumitaw ang mga tanong tungkol sa naging pagtugon ng mga otoridad. Ayon sa ilang residente at sa pamilya ng biktima, wala umanong mga regular na pulis sa lugar na matagpuan ng bata. At ito ang isa sa mga isyong patuloy na pinag-uusapan sa kaso. Iginiit din ng pamilya na kahit may mga impormasyon nang naibigay ang pangunahing sospek habang tinatanong siya, hindi agad na isagawa ang mga hakbang na inaasahan nilang magpapabilis sa opisyal na investigasyon. May isa ring pahayag na isang lokal na opisyal umano ang nagatid sa isa sa mga sospek patungo sa Baripur Police Station sa halip ng mga ordinaryong pulis. Gayunman, ang detaling ito ay hindi pa nakukumpirma. Pagsapit ng umaga ng July 5, 2026, mabilis na kumalat sa Surdyapur at mga karatig na lugar ang balita tungkol sa pagkakatagpo sa dalagita. Nagtipon ng mga residente at pamilya ng biktima na humiling na makarating muna ang mga nakatataas na opisyal bago alisin ang labi mula sa lugar. Habang sinusubukan ng pulisya na kontrolin ang sitwasyon, nauwi sa malawakang protesta ang galit ng publiko. Isinara ang ilang pangunahing kalsada at pansamantalang nahinto ang biyahe ng tren sa Selda na Makana Railway Line. Nagkaroon din ng komprontasyon sa pagitan ng mga nagpoprotesta at ng pulisya na nagresulta sa pagkasira ng ilang ari-arian. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isa pang trahedya ang naganap. Ilang oras matapos matagpuan ng labi, isang lalaking kinilala bilang si Indrajit Mondal ang pinagtulungan hanggang sa masawi ng mga galit na mamamayan dahil sa hinalang sangkot siya sa pangyayari. Ayon sa paunang postmortem report, ang bata ay dumaan sa matinding pang-aabuso or SA at nasawi dahil sa pagkalunod. Ipinahihiwatig nito na buhay pa ang biktima nang itapon ito sa lawa. Base sa natagpuang tubig sa kanyang mga baga at tiyan, meron din siyang pinsala sa pribadong ibabang bahagi. Makikita rin ang mga galos at marka ng kagat. Ipinahihiwatig din ng ulat na ang kanyang itaas na bahagi ay maaring inatake ng isang mabigat na bagay o kaya naman ay binagsak sa isang matigas na bagay. Bukod sa pagkakalunot, natukoy na ang labis na paglabas ng pulang likido mula sa itaas na bahagi ang naging sanhi ng kanyang pagkasawi. Dahil dito lalo pang tumindi ang panawagan ng publiko para sa mabilis, patas at transparent na paghahatid ng hustisya. Ayon sa mga investigador, si Prabhas Mondal ang itinuturong nagdala sa biktima patungo sa mga iba pang sospek. Nakita nga si Mondal na kasama ang bata bago naganap ang krimen sa isang CCTV at ang kanyang naging pahayag ang humantong sa pagkakaaresto sa iba pang mga sospek kinabukasan. Bagamat sinabi ni Mondal na inalok lamang siya ng pera ng iba pang sospek upang dalhin ng bata, taliwas ito sa resulta ng paunang investigasyon. Ayon sa mga otoridad, dinukot ni Mondal ang dalagita at pinagsamantalahan bago itinapon sa isang lawa. Dahil sa masusing pangangalap ng ebidensya ng mga investigador, umabot sa 4 ang bilang ng mga naaresto kaugnay ng kaso. Una ay si Prabhas Mondal na itinuturing na pangunahing sospek, pangalawa ay si Anand Sardar, pangatlo si Dibakar Sardar at pang-4 na si Kabir Molla. Makalipas ang 2 araw, July 9, 2026, muling naging sentro ng usapan ng kaso nang iulat ng pulisya na nasawi ang pangunahing sospek, si Prabhas Mondal. Ito'y sa isang police operation. Si Prabhas ang nang-agaw umano ng armas sa isang pulis bandang 12:45 na madaling araw sa pagitan ng Martes at Miyerkules. Umatake siya ng isang beses at sinubukang tumakas sa lugar. Kasunod ng naganap na palitan ng putok, ang sospek ay malubhang nasugatan at dineklarang wala na pagdating sa Barwipur Subdivisional Hospital. Nagkaroon ng magkahalong reaksyon ng publiko. May ilan na nagsabing nakamit na ang hustisya. Ngunit may iba naman na nagtatanong kung makakaapekto ang pagkasawi ng pangunahing sospek sa kabuoang investigasyon. Dahil dito, ilang legal experts at human rights groups ang nanawagan ng isang malaya at transparent na investigasyon sa police encounter, alinsunod sa mga alituntunin ng Korte Suprema ng India. Isa sa mga pinakatumatak na pahayag sa kaso ay nagmula sa ina ni Prabhas Mondal. Ito'y si Sandhya Mondal.
Ayon sa kanya, wala akong nararamdamang hinanakit sa nangyari. Natanggap niya ang nararapat na parusa. Hindi rin niya inisip ang sakit na idinulot niya sa isang bata at sa kanyang pamilya. Ang nangyari sa kanya ay tama lamang. Dahil dito sinabi rin ng ina na hindi niya tatanggapin ang labi ng kanyang anak. Samantala ipinagpatuloy ng Special Investigation Team or SIT ang pagsisiyasat sa kaso habang bumisita rin sa Surjapur ang mga matataas na opisyal ng pulisya at mga kinatawan ng National Commission for Women. Ngunit para sa maraming residente ng Surjapur, nanatili ang isang mahalagang tanong, bakit kailangang ang mga ordinaryong mamamayan pa ang unang bumuo ng mga mahalagang peraso ng impormasyon bago tuluyang umusad ang investigasyon? Hanggang ngayon, ang tanong na ito ang patuloy na nagpapalalim sa usapin tungkol sa tiwala ng publiko sa sistema ng hustisya sa India at sa kahalagahan ng maagap na pagtugon ng mga otoridad. Bago pa man dumating ang mga nakatataas na opisyal at mga investigador sa Surjapur, marami ng mahalagang impormasyon ang natuklasan ng mismong mga residente. Sila ang unang nagsuri ng mga CCTV footage, nagtipon ng mga posibleng ebidensya at tumulong sa pagsubaybay sa huling mga galaw ng bata. Hindi sila gumamit ng espesyal na kagamitan o makabagong teknolohiya. Sa halip ang kanilang kaalaman sa komunidad, pakikipagtulungan ng mga may-ari ng tindahan at pagkakakilala sa mga tao sa lugar ang naging susi sa pagbuo ng mga unang mahalagang impormasyon. Ipinakita rin ng kasong ito kung paano nagbabago ang papel ng mga komunidad sa panahon ng makabagong teknolohiya. Sa iba't ibang bahagi ng India, mas madalas nang ginagamit ng mga residente ang CCTV, mobile phones at social media upang makatulong sa paghahanap ng mga nawawalang tao at sa pagbibigay ng impormasyon sa mga otoridad. Gayunpaman, ipinakita rin ng pangyayaring ito ang dalawang magkaibang mukha ng sama-samang pagkilos. Sa isang banda, nakatulong ang pagkakaisa ng komunidad sa pag-usad ng investigasyon. Sa kabilang banda, ang matinding galit ng publiko ay nauwi rin sa matinding pangyayari laban sa isang taong kalaunan ay napatunayang wala naman palang kinalaman sa kaso. Ang pagkasawi ng pangunahing suspect sa isang police operation ay nagbukas ng panibagong usapin. Ayon sa mga legal experts at human rights groups, mahalagang masunod ang tamang proseso ng batas, anuman ang kinaharap na akusasyon ng isang tao. Ang isang malaya at patas na investigasyon ay mahalaga upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa sistema ng hustisya. Sa huli, ipinapaalala ng kaso na ito na mahalaga ang aktibong pakikilahok ng komunidad, ngunit dapat itong laging samahan ng mahinahon at patas na proseso ng batas upang matiyak na ang hustisya ay naaabot ng hindi nadaragdagan ang mga biktima. Ikaw, ano masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!